Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng ika-4 na linggo ng Kwaresma, o 4 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Hesus Nazareno. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon pahingnal sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo.
isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Middle East o sa gitnang silangan. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na magiging tapat sa ating pagsabuhay, pagpapahayag, pagsasaksi sa ating pananalig sa Kanya. Sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang naming ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmakilanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilika, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim ng ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoong ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingan, daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Poong, Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan
ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Kung sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak, nang iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Kung sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta ay hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa, at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, magaling na
ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inipsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalaala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumasampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea. Pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pagpupuring mapagpalang tanghali at araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Ngayon ay nasa panahon tayo ng Kwaresma. 4 na araw na paghanda ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ngayong Lunes, atin pong tunghayan ang tungkol sa pananampalataya. Kapag tingnan po natin ang ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 43 hanggang 54, sa versikulo 50, ay ito po ang nakasulat, naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Naniwala, panampalataya, ay siyang nagpagaling sa kanyang anak na sinasabi niya kailangan gumaling. Dahil nung sinabi ng ating Panginoon na umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak, kaagad nagtiwala at naniniwala siya. Kapag tingnan po natin sa buong Biblia, mayroon pong 458 times, 458 kabisis na atin pong matagpuan ang salitang pananampalataya o pananalig. Sa salita ng ating Panginoon, ang pananampalataya ay imuna. Pero dahil ang ating Ebanghelyo ni San Juan ay nakasulat sa Koinoko na Grigo, sa Koinoko na Grigo ay nakasulat po, pistis, pananampalataya o pananalig, na nasali naman sa Latin, fides. Kapag katingnan po natin ang lahat ng mga pagtugon at lahat ng pagtanggap ng mga tao, habang ang ating Panginoong Isus ay nagtuturo at hangabing ating Panginoon ay mayroong sinasabi, marami po sa mga nakarinig sa Kanya ay nananalig o nanampalataya sa Kanya. At ang mga gumagaling na pinagaling ng ating Panginoon ay gumaling dahil sa pananampalataya. Kaya laging inuulit ng ating Panginoon, kapag gumaling na sila, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Lahat po tayo ay pinagaling hindi lang sa physical, lalo't higit na sa spiritual na pagpapagaling sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya ito pong ating mga pagbasa ay una nagturo po sa atin na isa sa pinakamahalagang sangkap ng isang Kristiyano ay ang pananampalataya, ang pananalig. Paano naman ang lahat ng mga turo ng ating Panginoon kapag pinagdudahan natin? Paano natin maisabuhay ang kautusan ng Panginoon kung tayo'y sumunod nga, pero tayo nag-alinlangan? Paano naman tayo tumanggap ng mga turo at doktrina ng simbahan kapag pinagdudahan natin ito at kinukwestiyon? Paano naman natin matanggap ang biyaya ng Panginoon na kung saan
kung tayo'y nanalangin o kaya humihiling o dumudulog sa Kanya, tayo nagdududa pa rin, kulang pa rin sa pananalig. Mahalaga ang panampalataya sa buhay ng tao. Mahalaga ang panampalataya sapagkat ito po'y nag-ugnay sa atin ng malaliman sa ating Panginoong Diyos. Malaliman sapagkat kung tayo nagkukulang sa ating panampalataya, pahapyaw lang o dili kaya pang-external lang o mapang-ibabaw lang ang ating ugnayan sa ating pangreliyon na gawain, tayo po ay hindi tunay na nananalig sa Diyos. Madali po tayong malinla. Madali po tayong manghihina sa ating pananalig kapag mayroong mga bagay-bagay na ating nakikita na hindi sang-ayon sa ating pagtingin, panindigan o pananaw. Kinakailangan natin lagi ang pananalig at panampalataya na matibay upang atin pong madama ang Diyos at atin siyang masumpungan sa loob ng ating mga puso sa kaibuturan ng ating sarili sa pamagitan ng mata ng panampalataya, the eye of faith. Dahil kung wala tayong mata ng panampalataya, kahit gaano kahaba ang oras sa tahimik na panalangin mo, kahit ilang oras ka nagpunta dito sa simbahan at nagdasal, hindi mo matiyak ang biyaya ng Diyos na dumating sa iyo dahil nagkulang ka sa mata ng panampalataya na makikita at madama mo ang Diyos sapagkat ikay nananalig sa Kanya. Kaya nga sinasabi ni San Agustin na siya una sa lahat ay nanampalataya upang makilala ang Diyos. At nang nakilala na niya ang Panginoong Diyos, lalo't humigit pa na lumalalim ang kanyang panampalataya. Ang pagpapalalim ng panampalataya ay siyang pagtupad ng pangako ng Panginoong Diyos na ngayon ipinahayag sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 65, versikulo 17 hanggang 21, na sinasabi ng Diyos sa pamagitan ng propeta na siya ay gagawa o maglikha ng mga panibagong langit at panibagong lupa, na kung saan ang lahat ng mga nanirahan sa bagong lupa at panibagong langit ay naayon sa kalooban ng Diyos at haba ang kanilang buhay, na kapag dumating na sila sa edad na medyo mataas na, 100 years old na, 100 na, para pa rin silang maliksi na mga kabataan dahil nabubuhay sila sa pananalig at panampalataya na tunay ng Diyos. At yung mga namatay na hindi nakaabot ng 100 years old o 100 ay parang nagkukulang sa kanilang buhay pananalig. Kailangan natin ang ating pananalig sa Diyos ay isang pagsuko ng buong ating sarili. Una, ang ating isipan, ang ating puso, ang ating buong kaluluwa upang ating madama siya. Dito sa banal na misa, narito po ang Panginoong Diyos. Kailangan na personal natin siyang masumpungan at maranasan sapagkat anong silbi ng ating pagpasok dito kung parang hindi man natin nadama ang presensya ng Diyos. Pangalawa, ang panampalataya ay nangailangan ng paggawa. Hindi lang po na tayo nananalig at sumuko sa Panginoon upang lumalalim ang ating panampalataya at naging masigla, kailangan itong ipahayag sa gawa. Pagpahayag sa gawa, ibig sabihin dito, una, isabuhay natin ang turo ng ating Panginoon na tinatawag na Ebanghelyo at pangalawa, na atin pong ipahayag, ibahagi sa iba na nangangailangan ng pagkilala sa Diyos at kung ating pinapahayag sa iba, ang ating panampalataya, ito'y lumalalim, ito'y sumisigla pa, ito'y yumayabong pa. Pero kapag tinatago mo
yung pag-unlad mo sa espiritualidad o koneksyon sa Diyos, hindi ka magkaroon ng pagyabong sa iyong panampalataya. Kaya kailangan na magkaroon tayo ng misyon na dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating kapatao. Hindi lang na ating pagninilayan at isabuhay, ating ipahayag sa iba upang makilala ang Diyos at dalhin natin sila sa Diyos. At pang-apat, ang tunay na pananalig ay ang pagkaroon ng sigla ng pagbabalik loob sa Diyos na magkaroon tayo ng tunay na pagbabago. Pagbabago na ang ating buhay ay hindi na nabatay sa mga makabundong bagay, bagkus ang ating buhay ay nabase na, ang batayan na ay ang ating pagsunod sa salita o mensahe ng Diyos at ang pagsabuhay ng turo ng Diyos. Kapag ka ito'y ating ginagawa, tunay nga tayong nananalig at nampalataya, sapagkat ang panampalataya mulat sa pulpa, nasa sinapunan pa tayo ng ating ina. Naroon na po ang unang bahagi ng panampalataya na natural. At nung ipinanak tayo, pagkapanganak natin, atin pong natutunan ang buhay sa panampalataya sa pamagitan ng pamilya at ibang tao na kung saan pinakasama natin sa buhay. At habang tayo lumalago, nagkaroon pa ng sariling pagdama at pagpapalalim ng panampalataya hanggang ito'y yumayabong na lalo pa nating maunawaan ano ang buhay ng panampalataya sapagkat isinasabuhay natin sa pagbabalik loob, sa pagbabago, at sa paggawa ng kabutihan, sa pakipagkapwa-tao, at ang ating una sa lahat, pagsentro sa Diyos sa ating buhay ng Diyos ay siyang ating saysay at kabuluhan. Ang Diyos ay siyang pumapanginoon ng ating buhay dahil nananalig tayo ng tunay sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama, ng buong kalugod ang ating mga kahilingan kung tayo ay mananalangin sa Kanya, nang may panampalataya, ilapit natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan at ating pong itutugon. Ama, pagalingin mo kami sa pamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman sa katawan, isip at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse, at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliliit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong Kuwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng mapagpaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao na,
ay magtamasa nawa ng walang katapusang gantimpala, bunga ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya na nakapagpagaling ng kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming sugat. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Itayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan, sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamas ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsikap namin iyong kinalugdan at ang pagpakabuti namin iyong ikinarangal. Kay isa namang elsis siya awit ng papuri siyang pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling ngapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon 14 na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlahay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabaan mo napating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin na ang kapayapaan, magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsamang ka tayo, Jesus. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Salamat. Panginoon, narito kang gumagabay sa akin. Pag-ibig mong wagasang kakamtin, walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nakalaan. Kapangyarihan mong tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila
Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating Paris-wide Lenten Recollection Series number 4 bukas, March 17, Martes 2026 sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang atin pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jesus S. Wenceslao, Chaplain, Chapel of Our Lady of the Most Holy Rosary, SM Grand Central, at Director ng Diocesan Commission on Worship and Liturgy, Diocese of Caloocan. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Pilgrim Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at mga aklat dasalan patungkol sa Poong Jesus Nazareno, English or Tagalog at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Pagkatapos po ng banal na misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin at siya nang magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y tinatawag ng ating Panginoon na isabuhay natin ang masigla na pananalig sa ating Panginoon na ito'y palalimin at payabungin ng ating panalangin at kawanggawa o kabutihang buhay at paggawa ng mabuti sa kapwa. Ngayon na po ang basbas, mangaray po lamang itaas bagya, mga bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inegos ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong hilingan lalo na para sa ilangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan mitang na loob ng tinatanahon. Pasani po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, na may lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming walhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong... Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.